Isa sa mga pinaka-hindi malilimutang gabi para kay Mang Rudy, isang veteranong security guard sa isang kilalang mall sa Pilipinas, ay nangyari noong isang gabi ng Disyembre. Matagal nang naglilingkod si Mang Rudy sa mall na yon, higit isang dekada na ang kanyang pagbabantay at pagroronda sa bawat sulok ng establishmento. Alam niya ang pasikot-sikot ng mall, mula sa mga sulok na hindi napapansin ng mga bisita, hanggang sa mga saradong bahagi na bihira ng buksan. Para sa kanya, naging tahanan na rin ang lugar na yon. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Madaling araw na noon, 2:00 ng umaga, at tahimik na ang buong mall. Nakaschedule ang kanyang graveyard shift, kaya nakasanayan na niyang mag-ikot sa bawat department store. Nakakatakot man ang ilang bahagi ng mall dahil sa dilim at katahimikan, sanay na si Mang Rudy. Hindi na siya natatakot, lalo na't mahigit 10 taon na siyang nagtatrabaho roon. Pero ng gabing iyon, may kakaibang lamig siyang naramdaman. Sa department store, habang naglalakad si Mang Rudy sa bridal section, napansin niya ang isang babae. Nakaputi ito, at ang unang pumasok sa isip niya ay isang customer na naiwan o naligaw. Nakatayo ito malapit sa isang rack ng mga gown, parang namimili. Ang damit niya, para bang pangkasal, mahaba, elegante, at puro puti. Hindi agad gumalaw si Mang Rudy. Tinitigan muna niya ang babae mula sa malayo, nagtataka kung paano ito nakalusot sa security. Pero hindi niya iniisip na multo ito. Inisip niya na baka isa lang itong napag-iwanan ng oras, kaya agad siyang lumapit. "Ma'am, sarado na po ang mall. Kailangan na po nating lumabas," mahinahon niyang sabi habang papalapit. Nang malapit na siyang makalapit, napansin niyang tila hindi gumagalaw ang babae. Nakatayo lang ito, nakatalikod, at nakatingin sa mga damit na parang may hinahanap. Nakaramdam na ng kakaibang kaba si Mang Rudy. Hindi ito normal. Sino ba ang magpapaiwan ng ganitong oras, at bakit parang walang naririnig ang babae? Paglapit pa niya, nakita niyang tila may kakaiba sa damit ng babae. Para itong luma, yung mga klase ng kasuotan na hindi na uso sa mga modernong bridal gowns. Mula sa kinatatayuan ni Mang Rudy, napansin niyang tila madumi ang laylayan ng damit, parang nadarang sa lupa. May malamig na hangin na dumaan, at naramdaman ni Mang Rudy ang bigat ng atmosphere sa paligid. "Ma'am," ulit niya, pero mas mahina na ang boses niya ngayon. Halos dumikit na siya sa babae, pero hindi pa rin ito tumugon o gumalaw. Hanggang sa huling ilang hakbang, biglang napakabilis ng tibok ng puso ni Mang Rudy, parang may mali. Naramdaman niyang may hindi pangkaraniwan sa eksenang iyon, pero hindi niya maiwanan ang babae nang walang aksyon. Nung halos ilang metro na lang ang pagitan nila, biglang humarap ang babae. Walang mukha. Hindi nakahanda si Mang Rudy sa kanyang nakita, ang mukha ng babae ay parang isang blankong kanbas. Walang mga mata, ilong, o bibig. Puro kapusyan lang. Napatigil siya sa kanyang kinatatayuan, hindi makagalaw, hindi makasigaw. Yung malamig na simoy ng hangin kanina, ngayoy parang nagyelo na sa buong katawan niya. Tumayo ang kanyang mga balahibo, at ang kanyang boses ay naubusan ng lakas. Pagmulat niya ng mata, wala na ang babae. Parang isang kisap mata, nawala ito sa harap niya. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin at ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi na siya nag-atubiling hanapin ito o tingnan kung saan ito pumunta. Mabilis siyang bumalik sa control room, umaasang hindi totoong nangyari ang lahat. Ngunit nang bumalik siya sa monitor ng CCTV, tinutok niya ang kamera sa bridal section kung saan nakita niya ang babae. Walang tao doon. Wala ring ibang lumabas na footage ng babae sa kahit anong oras ng gabi. Siya lang ang naroon sa buong oras na yon. Para bang hindi talaga ito nagpakita sa anumang device o kamera, ngunit alam ni Mang Rudy na totoo ang nakita niya. Noong una, iniisip niyang baka napagod lang siya o napuyat, at dahil doon, nagkaroon siya ng ilusyon. Pero kinabukasan, nang ikwento niya ang nangyari sa kanyang mga kasamahan, napagtanto niyang hindi lang siya ang nakaranas ng ganoong karanasan. May mga dati ng security guard na umamin na nakakita rin sila ng parehong babae, yung babaeng nakaputi na palaging nasa bridal section ng department store. Ayon sa mga kwento ng mga matatandang nagtrabaho doon, ang babaeng iyon ay isang bride na nawala noong dekada 70. Pinaniniwalaan na nagpunta siya sa mall para bumili ng kanyang wedding dress, pero hindi na siya nakalabas. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin daw niya ang wedding dress na hindi niya nakuha, at nagpapakita siya sa mga oras na sarado na ang mall. Ilang beses na raw may nagkwento ng mga ganitong sightings, pero walang makapagpatunay dahil sa takot ng mga saksi. Hindi pa natatapos kay Mang Rudy ang lahat ng ito.
Isang linggo matapos niyang makita ang babae, naramdaman niyang sinusundan siya pauwi. Isang gabi, habang natutulog siya sa kanyang kwarto, bigla siyang nagising sa tunog ng mahinang pag-iyak. Sa una, akala niya panaginip lang iyon, pero nang ipikit niya muli ang kanyang mata, naramdaman niyang may malamig na presensya sa tabi ng kanyang kama. Hindi niya naipaliwanag, pero narinig niya ang iyak ng babaeng iyon, parehong tunog ng iyak na narinig na ng ibang guards na nakakita sa kanya. Sa takot, napatayo si Mang Rudy at napadasal. Hindi siya sigurado kung kaya ba niyang burahin sa isipan ang mga nangyari, pero alam niyang hindi na siya muling babalik sa bridal section ng department store, lalo na't mag-isa. Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin si Mang Rudy kung ano ang totoo at ano ang hindi. Pero isang bagay ang sigurado, ang babaeng nakaputi ay hindi na niya makakalimutan. At ang pag-iyak na yon, parang hudyat ng mga lihim na hindi na dapat pangungkatin.